Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. MIAA tiniyak ang tulong sa mga pasaherong pinapak na mga surot dyan po sa may naiya. Ronda Pilipinas. Posibilidad na itaas ang cash grant sa mga 4-piece beneficiary, pinag-aaralan na ng DSWD. Ronda Pilipinas. Kasabay ng Fire Prevention Month, 4 patay dyan po sa sunog sa Las Piñas. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 43 katao nasawi dyan po sa sunog din sa Bangladesh. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, Adamson Soaring Falcons nakakuha ng bounce-back win sa Pinoy Liga kontra St. Dominic College of Asia Pikemen. Ronda Pilipinas. Balitang showbiz naman, Alden Richards, ipinagpalit umano ni Catriona Gray kay Sam Milby. Ronda Pilipinas. At mamaya, paninigarilyo sa pampublikong lugar. FBI, naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. At mamaya din, nakakatulong ba talaga ang ihi? Yung pag-iihi. Pagka kayo na-sting ng jellyfish, naku mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Yun! Summer na summer! Summer na summer! Ay nako, mainit na mainit ha? Mainit na mainit. Kasama ang surot sa pinag-uusapan. Kasama ang surot sa pinag-uusapan sa airport, ha? At sabi, yung isang nagpaliwanag, baka daw hindi galing dito yung surot. Aba, foreigner. ang surot, foreigner. Oo, nakisakay daw sa mga bagahe ng mga ng mga pasahero ang mga surot na yan. Mabuti pa yung surot pinag-uusapan. Pambira buhay ito. Kung matutuloy tayo, mayroon tayong mga interview, hindi ba? Tungkol dyan sa, na yan, sa mainit na balitang yan. Balitang surot sa Ronda Pilipinas. Bidang-bida ang mga surot ngayong umagang ito. Kaninang umaga pa yan, ha? Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas na mapakinggan tayo ng live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. Napapakinggan din tayo dyan po sa may DWIZ News FM sa lahat ng regional stations and of course sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV habang ginagawa ang kanilang mga something sa bahay. Nakatutok ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Balitang surot. Balitang panahon muna tayo ang ating weather we like it or not. Aasahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan ang iiral sa karamihan ng bahagi ng bansa.
kabilang ang Metro Manila dahil sa easterlies. Gayunpaman, ang northeast monsoon na nakakaapekto sa Hilagang Luzon ay magdadala ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Magkakaroon din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mahinang pag-ulan ang rehiyon ng Ilocos at Cordillera at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley sa Pilipinas. Ronda Pilipinas. Nangako, nag-promise ang Manila International Airport Authority na magbabayad sila ng danyos para sa mga nagastos sa pagpapagamot ng mga nabiktima ng surot sa Ninoy Aquino International Airport. Sa sinabi ng DWIZ, sinabi ni MI Assistant Attorney Chris Bendijo na pananagutan nila ang nasabing insidente sa Baliparan. Kaugnay nito, nilinaw din ni Attorney Bendijo na wala pang sapat na impormasyon sa nagpapatunay na galing sa labas ng bansa ang insekto. Ang guiding instruction po ng ating general manager ay tratuhin ang lahat ng nagpupunta sa airport bilang ating mga bisita. No? Kung kaya't wala naman po may gusto na mangyari ito. Ganun pa man, hindi po namin tinatakasan ang pangyayaring ito. Amin po itong harapin at amin po pananagutan. We will compensate po yung mga medical expenses na na-incur po nila. Ang problema, attorney, tinanggal nyo yung upuan. Yung mga kababayan natin, wala tuloy maupuan. Bira. Inihayag naman ng MIAA official na nakatakda silang magpulong ngayong araw upang talakayin ang mga susunod na hakbang sa pagresolba sa nasabing issue. Pag-uusapan po natin ngayong umaga, in fact po nandito na tayo sa airport para paghandaan ng pagpupulong na ito. Kung ano pa ang pwede nating idagdag na proseso, kung kailangan ba nating palitan yung chemical, kung kailangan bang ayusin pa yung pagpupunas, at kung ano pa man. No? We will explore that this morning and we will come up with a statement early this afternoon. Oo, pero attorney, pagka tinanggal nyo yung upuan, ay palitan na ninyo. Kasi kawawa ho yung mga kababayan natin, walang maupuan diyan. Tinanggal nyo rin yung ratan, di ba? Yung ratan ho, ay may surot din. Oo, nung tinanggal nila yung ratan, maupuan yung mga kababayan natin, pakipalitan lang. Oo. Yan po ang tinig ni MIAA Head Executive Assistant ni Chris Bendio sa panayam sa programang Usabang Tol sa DWIZ at Aliw Channel 23. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Si Presidente pa naman galing ng galing ng Australia. O hindi ba nandito na si Presidente? Ito. Isang report. Pangulong Marcos tiwalang makakatulong ang Australia sa kampanya ng Pilipinas kontra climate change. Ibig sabihin, dito na si Presidente. Lagot kayo. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impluensya ng Australia sa pagtulong nito sa pagsulong ng posisyon ng Pilipinas sa pagpapagaan sa mga epekto ng climate change. Binigyan din ng Pangulo ang kanyang kumpiyansa at optimismo dahil sa pinaigting na relasyon ng dalawang bansa na anya ay matagal na magkaibigan at sa pinalakas na strategic partnership. Sinabi ng Pangulo na kailangan magtrabaho pang makamit ang inaasam sa hinaharap at matiyak ang sustainability sa mga komunidad ng dalawang bansa. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, pareho ang pananaw ng Pilipinas at Australia kaya kumpiyansa ito na gagamitin nito ang impluensya para tulungan ng Pilipinas maging sa kapakinabangan ng rehiyon at ng mga mamamayan. Matatandang nagtungo sa Australia si Pangulong Marcos bilang guest of government o state visit. Batay na rin sa imbitasyon ni Governor General Hurley na layong palakasin ang bilateral ties ng ilang panig. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tuloy mga balita, pinag-aaralang mabuti ng Department of Social Welfare Development ang posibilidad na itaas ang cash grant para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na tinatawag. Makakatulong ang hakbang na ito sa mga benepisyaryo na makayanan ang inflation.
Nananatili kasing nakapako ang cash grant sa kanilang natanggap simula ng lagdaan ng 4Ps upang maging ganap na batas noong 2019. Gayunpaman, hindi madali ang proseso na dagdagan ng cash grant dahil kailangang amyendahan ang 4Ps law. Tama, hindi naman ganun kadali yun. Sa kabilang dako naman, nilinaw naman ng DSWD na wala pang magaganap na pagtataas sa cash grants sa kabila ng pagtaas ng budget na inilaan sa Conditional Cash Grant Program. Tumaas ang budget para sa 4Ps sa 3.57% o 106.3 billion pesos ngayong taon mula sa 102.6 billion pesos noong 2023. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, ang karagdagang budget ay gagamitin para sa reactivation o muling pagsasaktibo ng ibang benepisyaryo na naunang inalis sa listahan subalit muling ibinalik matapos na patunayan na sila ay nananatiling mahirap. Ronda Pilipinas. So walang mga bagong qualified asset? At ibinalik natin yung luma? Wala bang bagong mahirap ang Pilipinas? Nasawi ang 4 na katao habang 2 iba pa ang sugatan sa sunog na sa 2 bahay sa Peach Street, Camellia Homes 1, Barangay Talon 2, Las Piñas City. Ayon kay Fire Chief Quintin Paredes ng Team Network ng Las Piñas Chapter Fire Rescue and Volunteer, hindi nakalabas ng kanilang bahay ang mga biktima. Nasaksihan pa mismo ng mga rumisponde na natupok ng apoy ang 3. Oh my gosh. Sa mga biktimang nasawi, idineklara namang fire out ang yung sunog bandang alas 4:30 ng madaling araw. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Isunod natin ang kilos ng grupo kababaihan inilunsad kasabay ng pagsisimula ng Women's Month ngayong araw. Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Kasabay nga ng pagsisimula ng buwan ng mga kababaihan ngayong araw, nagsagawa ng kilos protesta ang grupo ng mga kababaihan sa Meralco Kamuning sa Quezon City. Sa pangunguna ni Gabriela Women's Party Representative Arden Brosas, isinigaw ng mga ito ang patuloy na pagtaas ng singa sa kuryente, tubig at pagtutol sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution o Charter Change. Ang kay Brosas, sunod-sunod ang pagtaas ng presyo ng public utilities, ngunit imbes anyang tugunan ito, pag-amyenda sa saligang batas ang isinusulong. Anya sa napakatagal na panahon, puro matatamis ngunit napapako lamang na pangako ang sinabi ukol sa direktang pamumuhunan ng mga dayuhan sa bansa. Ngunit mataas pa rin ang presyo ng mga bilihin, serbisyo, utilities at apektado pa rito ang mga lokal na industriya. Kasabay nito, apela ng kongresista sa gobyerno, tugunan ang mas mahalagang isyu na kinakaharap ng marginalized sector. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Oh, alam nyo na ba, ang mahal-mahal daw, wala daw mabiling karne dyan sa Puerto Princesa. Karne ng baboy. Oh, viral yan kanina umaga. Wala daw silang karne ng baboy na mabili o ang mahal-mahal. Ito, alamin natin ang report. Bigla ang pagtaas ng presyo ng baboy, problema ngayon sa Puerto Princesa City. Mahal na ang feeds at vitamins, itinurong dahilan. Alamin natin ang report mula sa DWIZ News FM Central Palawan. Chris Barrientos. Chris, go! Problema ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa ang biglaang pagtaas ng presyo ng kada kilo ng karning baboy sa mga pamilihan na puwapalo na sa 350 pesos kada kilo na dati ay nasa 300 hanggang 320 pesos lamang. Dahil dito agad na nagpatawag ng Joint Committee meeting ang Committee on Agriculture at Committee on Trade and Industry ng City Council upang matukoy ang sanhi ng problema at makagawa ng solusyon kasama ang meat vendors, hog raisers, city veterinary at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan. Sa nasabing pagpupulong, napag-alaman mula sa hog raisers na hindi nila maiwasang hindi itaas ang bentahan ng kada kilo ng buhay na baboy dahil sa patuloy nilang pagtaas din ng kanilang mga kapital
dulot na mataas ring presyo ng feeds at bitamina ng mga ito. Sinabi pa ng hog raisers na ito rin ang nagbunsod sa kanila para ibenta sa mga buyer na pumasok sa Puerto Princesa mula sa Maynila at Iloilo ang kanilang mga alaga sa mas mataas ang kuha ng mga ito na nakita rin nilang pagkakataon upang makabawi sa ilang taon ng pagkakalugi. Sa panig naman ng meat vendors, kung mataas nila ang farm gate price ng buhay na baboy, wala rin silang magagawa kundi itaas din ang benta ng mga karne nito sa pamilihan. Kaugnay nito, sinabi ni City Councilor Elgin Damasco, ang chairman ng Committee on Agriculture ng City Council, na ang nakikita nilang mabilis ang solusyon ay ang pagbalangkas ng isang resolusyon na magbigay ang city government ng subsidiya sa hog raisers. At kapag pumasa ito sa konseho at aprubahan ni Mayor Lucilo Bayron, ay tiyak niyang makatutulong ito para bumaba ang farm gate price ng buhay na baboy na magre-resulta sa pagbaba rin ng presyo ng kada kilo ng karning baboy sa mga pamilihan. Maliban dito, sinabi rin ni Damasco na magpapasa rin sila ng ordinansa na pag-aralan ang pagpapatayo ng pigville at muling buhay ng Local Price Coordinating Council na siya namang magmomonitor ng presyo ng mga produkto sa mga palengke sa lungsod at mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Mula dito sa Puerto Princesa City, ako si Chris Barrientos ng DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report. Delivery rider hinold up sa Albay. 30,000 pesos na koleksyon. Naku, tinangay. Alamin natin ang report mula sa DWIZ News FM South Luzon. Si Jerlyn Lorenzana. Jerlyn, go! Tinambangan at ang isang 25 anyos na delivery rider sa bayan ng Piudoran sa lalawigan ng Albay kahapon, Pebrero 28. Ayon sa salaysay ng biktima, pabalik na sana ito sa sentro ng nasabing bayan matapos kolektahin ang bayad sa 3 parcel na kanyang inihatid nang harangin siya ng 2 nakabonet at di makilalang armadong kalalakihan. Tinangay ng mga ito ang kanyang sling bag na naglalaman ng humigit kumulang 30,000 pesos. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng otoridad para sa pagkakakilanlan at pagkakaaresto ng mga nakatakas na sospek. Mula sa DWIZ News FM South Luzon, Jerlyn Lorenzana, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita, patuloy ang pagtutok ng Office of the Civil Defense sa mga forest fire sa mga bundok sa Benguet ngayong Fire Prevention Month. Tiniyak naman ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na sa 13 lugar na apektado ng forest fire. 5 rito ang idineklara na fire out na, habang 5 naman ang nasa under control status at 3 lugar naman ang nasa ilalim pa rin ng firefighting operations. Ibig sabihin may sunog pa rin. Ayon sa OCD, ilan sa mga hamon ng response operations ang lokasyon ng forest fire dahil hindi ito ma-access ng mga fire trucks at kakulangan din sa mga gamit ng responders. Nagpahayag naman ng kahandaang tumulong ang eksperto mula sa United States Agency for International Development na siyang pinasalamatan ng OCD. Samantala, palalakasin naman ng OCD ang kakayahan ng bansa sa pagtugon sa iba't ibang insidente ngayong Fire Prevention Month. Ronda Pilipinas. Samantala, idineploy na ng Department of Agriculture ang Rapid Response Team nito para agad na umalalay sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng El Nino sa Mindoro Island. Ito'y upang agad na makapagsagawa ng agricultural damage assessment sa isla at makapaghatid ng tulong sa mga apektadong magsasaka at mangingisda. Alinsunod sa direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Inatasan na rin ni Secretary Chu Laurel ang National Food Authority na agad mamahagi ng bigas sa mga apektadong residente kasamang Department of Social Welfare and Development. Umaasa naman ang kalihim na makapagdedeklara na ng state of calamity ang Mindoro upang mapalawak pa nila ang maibibigay na tulong ng pamahalaan gaya ng tulong pinansyal at agrikultural. Samantala, kinukonsidera ng DA na mag-deploy ng solar-powered irrigation systems upang agad na maisalba ang mga sakahan po sa mismong Mindoro. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, taga-report
Grupo ng healthcare workers sa pribadong ospital nagkilos protesta sa tanggapan ng DBM. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayo Pangko, Kuyaya, go! Nagtungo sa tanggapan ng Department of Budget and Management o DBM ang grupo ng mga healthcare workers mula sa pribadong hospital para magsagawa ng kilos protesta. Ito'y upang ipanawagan ang matagal nang hindi na ibibigay na health emergency allowance mula pa noong kasagsagan at pagkatapos ng COVID-19 na pandemic. Giit ng grupo, ikinalulungkot nila ang mabagal na proseso sa pagpapalabas ng naturang allowance, lalo na't nasa 62 billion ang pondo para dito. Napagalaman pa nila na aabutin ng taong 2026 para may pamahagi ang health emergency allowance, kaya't nananawagan sila kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na agad sana itong ibigay para sa kanilang kapakanan, lalo na't una niya itong ipinangako. Nais din nilang makipagdialogo sa mga opisyal ng DBM para malaman ang estado ng pagpapalabas ng allowance sa mga katulad nilang empleyado ng pribadong hospital. 10 minuto lamang ang ibinigay na palugit ng Manila Police District para sila ay manatili sa harapan ng gusali para sa kanilang programa dito sa harapan ng DBM dahil wala silang permit. Hindi naman naapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar dahil ayon sa pulisya ay aabot lang sa 30 katao ang kalahok sa nasabing kilos protesta. Call number 5. Ayaw pang para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita na tama. Naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Grabe, kawawa naman yung mga mga medical workers natin. Oh. Sige, teka muna. Alam nyo naman ngayong panahon na kapag kayo namamasyal sa labas, kapag kayo nasa labas, marami tayong nakikita mga nagyoyosi, mga naninigarilyo, mga nagyoyosi, mga naninigarilyo, kung saan-saan. Alam nyo ba, matagal na to, aalalahanan lang namin kayo at alamin nyo kung ano ang parusa. Paninigarilyo sa pampublikong lugar. Bawal na bawal yan. Narito isang, naku, bawal ito report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Paninigarilyo sa pampublikong lugar? Nako, bawal ito. Kahit saan ka magpunta, may naninigarilyo kang makikita. Kaya ingat dahil baka maging second-hand smoker ka pa. Noong taong 2017, nilagdaan ni former President Duterte ang Executive Order 26 o ang pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Halimbawa nito ay sa loob at labas ng mga ospital, eskwelahan, terminal o sa mga kainan. Ang parusa sa paglabag sa Executive Order 26 ay iaayon sa Section 32 ng Republic Act 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003. Ang nagkasala ay pagmumultahin ng mula 500 hanggang 10,000 piso, maaari ring bawiin ang permit at license sa mga nag-ooperate ng business. Ipinagbabawal din ang pagbebenta, pagbibigay at pagbili ng sigarilyo sa mga minor de edad. Magmumulta ng hindi bababa sa 5,000 piso at maaring makulong ng hindi hihigit sa 30 araw ang sinumang lalabag. Hindi madaling ihinto ang nakasanayang bisyo, pero siguro oras na para humanap ng ibang mapaglilibangan. Maging disiplinado para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Yon! Bawal. Lalo na, alam nyo may mga coach na may mga coach sa basketball na patakaran nila bawal manigarilyo. May mga ganun, may mga nakikilala akong ganun. Kaya doon sa mga sports-minded, doon sa mga nag-idolize sa mga yung mga superstars, isipin natin yung iba dyan. Karamihan dyan ay clean living. Yan. Okay. At syempre, sa mga mahilig sa sports, mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-i-enjoy sa mga paborito ninyong laro.
pwede mong i-stream ang mga live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga telepono, sa inyong mga mobile phones. Maging up-to-date sa mga latest scores sa libo-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, at volleyball. Kasama dyan, syempre, boxing, ha? Pambansang kamo, ha? Boxing, at marami pang iba. But, that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app. Now, in App Store or Google Play. You can watch it also sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Oras natin sa buong Pilipinas. Itama na ninyo yung mga tumitirik na mga orasan ninyo. Sabagay, digital na yan. Ano? Oras natin, 29 na minuto makaraan ng alas 10 ng Yumaga! Ronda Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy yung mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Oy, nabalitaan nyo na ba yung survey ng SWS? Oh, ito yun ha, sabi niya, 44% na mga Pilipino umaasang mananatili o hindi magbabago ang antas na ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2024. Batay po ito sa survey ng Social Weather Stations noong December 2023. Last year po ito. Kaugnay nito, 40% ng mga Pilipino umaasang lalago ang ekonomiya ng bansa, habang 10% naman ang naniniwalang lalala ito. 10 lang ha? Okay? Samantala, 5% ng mga Pilipino ang hindi nagbigay ng opinyon sa nabanggit na survey na yan. Pero, mataas yung porsyento ng naniniwala na gaganda buhay nila. 40% pa rin yan. Paano ngayon? Yung mga ganitong mga survey o yung mga ganitong mga data, paano gagamitin kaya ito ng gobyerno o kaya mga ahensya ng gobyerno at saka mga negosyante sa Pilipinas? O ano ba talaga ang pakialam natin dito? Okay? Tayo mismo ay dapat iniisip at nagiging consideration ito ng ating nagiging desisyon para sa pamilya natin, sa pagninegosyo natin, sa lahat ng papasukan nating trabaho, di ba? Dapat ito ay nagmamatter sa ating everyday lives. Okay? So mas maganda ho ang makausap po natin ay isang ekonomista. Ito po suki na natin at nagpapasalamat tayo dahil binibigyan tayo ng oras ni Mr. Michael Ricafort, isa pong ekonomista. Sir Michael, magandang araw po. Ay, magandang umaga po, Mr. Dennis at sa inyo po mga taga-subaybay. Okay. Sir Michael, paano po ito? Paano po ito mapapakinabangan ng gobyerno itong ganitong klaseng mga data survey? Well, definitely, kasi parang gauge yan. No? Although may discipline talaga dyan, may methodology na sinusunod na just to ensure yung integrity. Yes. Kasi syempre inputs yan kung kakailangan. No? Yes. Is one of the many inputs. Of course, it's the actual economic data that would really matter most. Yung actual, no? Yung po kasi yung nakasukat na sukat. Yes. Yung mga parang expectation survey among many others. No? Yung iba pong survey na available. Lalo na yan locally. Meron din naman kasi worldwide. Sa US, meron din naman po mga ganyan, mga expectations, consumer expectations. Although, iba-ibang ahensya po ang nag-generate din yan. No? Meron sa BSB rin po, no? May survey din po sila sa businesses, sa consumers, at yung syempre mga private companies. So, maging input po yun. No? Doon din po mababase yung expectations ng mga tao, no? Kumbaga on the average, may mga sample size yan sa specific areas and kung ano yung tingin nila sa ekonomiya, alam sa mga presyo ng bilihin, sa inflation, at iba po pong business and economic conditions na darating. But so far, parang tingin nila recovery mode, nag-consistent naman doon sa sa data natin, no? Na patuloy pa rin yung patuloy pa rin naman kasi yung recovery. Lalo na yung mga hard hit sectors ng pandemic like tourism, nag-double po yan. Tama. Foreign tourists. No? Yan po yung mga tinamaan ng husto. Mag-4th anniversary na po halos yung pandemic. Itong middle of March. No? 4 na taon. Naantala po yung negosyo, yung mga iba-ibang negosyo na may restrictions na back then. Halimbawa, yung tourism, 2 taon din po yan na may restriction. No? Halos wala po yung foreign tourism for 2 years. At ngayon, 2nd taon na po nakabawi. No? Since 2020
22 pa, around this time yun mga February, March, no? Nag-reopen na rin kasi wala na pong large lockdowns noong 2022. Tapos ganun din po yung mga estudyante, pangalawang taon na po nakabalik sa eskwelahan. Ba't po nagmamatter to? Kasi hindi po sila nakabalik sa physical schools for 2.5 years, almost 2.5 years. So, at least ngayon, bakit po importante ito? Kasi yung mga negosyong, lalo na yung mga, siyempre, mamamasahe po yan. Gagastos yung mga estudyante, mamimili, mga pagkain, merienda, mga supplies. Papupunta lang pangangailangan. No? Pupunta sila sa mga retail stores, sa mga mall, at iba-iba papuntindahan. Kaya, yung mga MSME, nag-recover din po. No? Kasi nawala po yung mga yan for 2.5 years. Ngayon, at least, may isang taon na po nakabalik since August of 2022. So, pangalawang school year na po ito. At marami pa pong services din kasi nawala na restriction. Parang officially since last year, ano na po yan, no? Kahit yung WHO, no, last year, tapos yung bansin, mula noong July 22, na-lift na po yung COVID state of public health emergency. So, talagang wala na pong restriction whatsoever. Tuloy-tuloy po yung recovery. Kaya ano po yan? Yan, bumabalik na po sa pre-pandemic yung iba pa po metrics natin. No? Yung mga, halimbawa, kahit yung employment rate. No? Maganda po yung mga economic data. Parang turning points po ito para sa ekonomiya natin. Hindi lang po sa pandemic Kumbaga parang humahabol na rin po tayo sa rehiyon. Halimbawa yung unemployment rate. 3.1%. That's the lowest since revised records started in more than 18 years or since revised records started since 2005, yung revised methodology. Hindi pa po natin nakita for a very long time. Kasi in recent memory. Kaya nag-a-align na po tayo doon sa unemployment rate. Meaning, yun po yung number ng walang trabaho sa Pilipinas. Mas mababa, mas maganda. So, 3.1, that's the lowest ever in recent memory. That's the best ever. For a long time, ang Pilipinas is one of the highest in the region. So, pwedeng basahin po ito ng gobyerno na they're doing a good job. Kumbaga, kasi parang dinadaysek ko nga ito, Sir Michael, kung i-check natin yung source of information nila, mga platforms na pinanggagalingan ng kanilang pananaw, na gaganda yung ekonomiya, gaganda yung buhay nila for the next 12 months, radyo, TV, online, social media, of course, nakikita nila na ang mga lumalabas na balita ay pabor sa kanilang gusto or pabor sa kanilang mga plano. Pwede ba itong gawing barometer ng government agencies o yung mismong gobyerno na they're doing a good job, Sir Michael? Ay, opo, parang ano rin yun, parang feedback mechanism din yun sa level na, sa grassroots, no? Through the surveys. Kasi, syempre, yung mga pinag-usapan natin, those are macro data, big picture data na official, no? So, yung indicator po niyan, yung gauge yun sa level ng mga tao, no? Sa iba-iba po lugar. Kasi may sample size yan, napipiliin, selected size. Tapos, syempre, may discipline yan, methodology na kailangan may integrity in survey to really represent yung small number of yung respondents that would reflect a bigger number in the area, no? So, ano po yun? Parang feedback mechanism na, kasi po, ito nagbagit natin, ang lakas, biglang kasi yung recovery malakas. More than double yung foreign tourism. Although, malapit na po yung bumalik sa pre-pandemic level. Yung iba po, domestic flights, balik na sa pre-pandemic. Yung international flights, more than 90%. Konti na lang, babalik na sa... Opo, ano yan kasi low-hanging fruit po yung tourism, lalo na sa mga probinsya. Kasi, ayan po yung mabilis mag-generate ng maraming hanap buhay. No? Whether sa formal economy or sa informal economy, hanging fruit yan. May mga karating bansa natin, one of the major growth drivers ang tourism. Tsaka, siyempre, basta pumunta yung mga lalo yung mga foreign tourists, pati rin umaambag din naman yung pagbilis ng local tourism. Wala na po restriction since 2022. So, dumadami po yung oportunidad, yung hanap buhay, yung livelihood, yung mga sales, lalo na yung mga big and small businesses na nagkakaroon po ng maraming trabaho. And meron
nakikinabang din po yung mga karatig na lugar. Yung mga nagsusupply din po ng workers, ng mga iba supplier ng yung mga supply chain, yung mga inputs, yung mga raw materials, yung mga iba po pong pangangailangan ng key tourist destination. At saka mas inclusive yan dahil buong Pilipinas. Lalo na po yan po yung nagdadala rin po sa mga malalayong probinsya. No? Yung mga outside Metro Manila. Yes, tama. Yun po yung kasi tulad yan, bakit consistent? Yung economic growth po natin, one of the fastest in the region, no? In ASEAN and among the fastest also in Asia. Isa sa pinakamabilis kasi we're coming from a low base. Ina-affirm na yun na yung moment ng Pilipinas, we're one of the last countries to achieve the so-called demographic dividend or demographic sweet spot, meaning majority ng populasyon natin working age na, may abilidad na maghanap buhay at although one of the last tayo, nauna yung Japan ng 50 years atin, 1965. Yeah. Tayo kasi 2015 lang Kaya yung economic growth natin, one of the fastest, kahit bago pa mag-pandemic, 2012 to 2019, at least 6% economic growth. That's one of the best, one of the fastest among relatively larger countries around the world. And ngayon, mukhang bumabalik din po doon sa 6% levels. Gawa nga po na, yung pabor na yan sa demographics natin. More than 110 million Filipinos. It's the 12th largest population in the world. May git kalahati nun, may git 50 million nakakapaghanap buhay na. In fact, yung actual employed, more than 50 million na. Imagine niyo po yun. Ang daming may hanap buhay, may income, may spending power, bata yung populasyon, less than 25 years old. Tapos demographically, kasi dahil nga bata, magsisimula yan ng mga pamilya. Tama. Opo, bibilihan ng mga may spending power din sila. Bibilihan ng mga bahay, bibilihan ng mga sasakyan, mga appliances. But they would have children, they would send their children to school, they would travel, they would invest. So, mabilis yung economic growth, mukhang mahabol tayo. Kasi if you look at the per capita income ng Pilipinas, we're coming from a low base. Nauna na po yung mga karatig bansa natin. Kasi moment pa lang po natin doon sa demographic sweet spot. Since 2050, the foreseeable future, maybe for the next 5, 10 or so years, ganyan yan. Pinupundasyonan tayo na, kasi by 20, even prior to the pandemic, yung global bank, some of the major global banks, tingin na sa Pilipinas, by 2050 to 2075, tataas pa yung ranggo ng ekonomiya natin. Okay. From number 37, akit tayo to number 15 to number 20. Biggest in the world. Consistent naman po kasi may nakitaan po tayo ng potential. Kasi lumahabol na po tayo, moment na po natin, lumahabol na po yung kita. Kaya mabilis yung growth natin kasi we're coming from a low base. Like yung per capita income natin, mga nearly $4,000 per year. Yung mga karatig bansa natin, more than $10,000, $20,000. So, yung growth nila hindi na ganun kabilis. Tayo, humahabol na yung moment na natin when it comes to economic growth and development. Ito po, Sir Michael, last question ko po sa inyo. Kasi nung December, merong mga issues na mga mataas ang bigas, kulang ang ganito, kulang ang ganyan, taas presyo, tapos may destabilization plot pa na pinag-uusapan ng December at marami pa na nagkaroon ng mga issues na very negative. Ibig sabihin ba hindi sila masyadong sa mga Sir Michael? Well, kasi ganito kumpara natin yung challenges. Noong panahon ng pandemic, lalo na bago mag-2022, 2020, 2021, may mga lockdown po noon. Ang mas malaking challenge po noon, walang turismo, sarado yung foreign tourism. Yung mga bata hindi nakakapunta sa eskwelahan. So yung maraming yung mga negosyo, lalo yung mga maliliit na negosyo na nakasalalay sa mga estudyante na pupunta sa school, nawalan sila ng hanap buhay. School service, yung mga computer shop, yung mga supplies, mga tindahan, mga merienda, etc. Mga maliit, malaking tindahan. Nabawasan sila ng pati yung mga transport sector din. Nabawasan. So ngayon, yung time na yon, tapos di ba, dami restriction. Yung mga restaurant noon, may yung, kung ano yung al fresco, di ba, may mga limit po yan. Capacity limit, yung indoor. Bawas. Tapos yung ibang services, bawal. Yung mga person to person, may panahon na bawal, kundi limitado lang yung capacity. So, marami pong nawalan ng kabuhayan.
walang turismo, wala rin kabuhayan yung iba. Di ba? Whether temporary or permanently, wala silang kabuhayan, walang kita. Bawas yung kita nila. Ngayon, ang challenge po, at least ngayon nakabalik na yung mga kita. Nakabalik na yung trabaho. Ang challenge lang, mataas na. Pero, parang, kung kukumpara natin yung challenges, mas madali naman i-manage kung maraming may trabaho, maraming may hanap buhay, mas maraming nakakasabay tao at negosyo. Problemahin na lang yung pagtaas ng presyo ng bili. Although it's still pa rin yun, seryoso pa rin po talaga dapat na ayusin yun. Kasi ang pinaka-tinatamaan pa rin po dyan, yung mga pinakamahihirap na tao. Kaya, meron na mga regulatory powers din yung pamahalaan, di ba? Through the iba-ibang ahensya. True. To ensure avoid yung profiteering, yung mga undue, yung mga economic sabotage, etc. No? Yung supply chain maayos, yung mga logistics para makinabang tayo kung bababa talaga yung presyo sa world market, mararamdaman ng ordinary mga tao. Tapos syempre, yung mga non-monetary measures din, no? Yung mga to increase the supply, yun po yung bottom line, yung productivity, ng agrikultura, pababain yung production cost. So, ganun po yung ganun po yung kaya valid pa rin po talaga yun. Pero it's valid na kailangan ayusin pa rin po yung mga challenges yun, yung inflation, pagtasa. Although yung may part po kasi na yun na it's a international concern. Meron din parts na, halimbawa, magmula po kasi for the past 2 years yung Russia-Ukraine war, apektado po yung buong mundo. Kaya, although may specific factors din po na load po ng drought, El Nino. Kasi Sir Michael, nag-ano rin tumaas din yung presyo ng gasolina nung nagtuloy-tuloy nung December. Okay. Sir Michael, maraming salamat po sa oras ninyo. Naku, napakaiksi ng oras natin. Baka pwede tayong mag-part 2. Gustong-gusto ko yung sinasabi ninyo at pinakikinggan ko word per word. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo, Sir Michael, sa DWIZ. Opo, anytime po. Mr. Dennis, maraming salamat din po at magandang umaga sa inyo po at sa inyo po mga taga-subaybay po. Maraming salamat. Napakalinaw, di ba? Napakalinaw nung explanation ni Sir Michael. Maraming salamat po. Yan ang ekonomista. Talagang lahat ng bagay ay kinukonsider. Okay? Mr. Michael Ricafort, economist, maraming salamat po sa inyong oras at tuloy-tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita. Tanggap tayo ng report. DOTR at lokal na pamahalaan ng Pili Camarines Norte magkatuwang sa pag-upgrade ng Naga Pili Airport. Ay, salamat naman. Alamin natin ang report ni DWIZ 92.3 News FM South Luzon, Richard Cecilio. Richard, go! Kinumpirma ni Mayor Tomas Bongalon ng bayan ng Pili, Camarines Sur ang pagsasagawa ng mga hakbang ng Department of Transportation at lokal na pamahalaan para sa pagpapalawak ng Naga Pili Airport. Ayon sa alkalde, ito ay i-upgrade na makapasok na ang kalidad sa international standard taliwas sa kalagayan ito sa ngayon na limitado lang ang laki ng mga eroplano na pwedeng pumasok bunsod ng maliit at maiksing runway nito. Wala na rin umanong pagtutol sa panig ng mga magsasakang maapektuhan sa gagawing expansion ng sila. Depende sa market value ng lupa at tutulungan din ang mga ito sa Binigyang diin pa ni Bongalonta na makakatulong ang nasabi ng pagpapalawak ng airport sa lalo pang pagtaas ng ekonomiya ng bayan ng Pili na capital town ng Camarines Sur. Mula sa DWIZ 95.1 News FM South Luzon, Richard Cecilio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pa pong report. Pagbebenta ng pearl necklace sa mataas na presyo dyan po sa may Puerto Princesa, sinita ng City Tourism. Napakamahal talaga. Alamin natin ang report mula sa DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, Chris Barrientos. Chris, go! Umapila si Puerto Princesa City Tourism Officer Toto Albior sa mga maliliit na negosyante sa lungsod na huwag magsamantala at tagain sa presyo ang mga turistang bumibisita dito. Ang pahayag na ito ni Albior ay kasunod na rin nang lumabas na video sa social media na ipinost na isang vlogger na binentahan ng pearl necklace sa halagang 15,000 pesos sa isang tourist destination dito sa lungsod. Ayon sa pinuno ng City Tourism Office ng Puerto Princesa, malaki ang magiging epekto nito sa industriya ng turismo sa lungsod, lalo pat sa ngayon ay may mahigit sa 2,000 shares na online ang nasabing video at mahigit sa 10,000 comments na nangangahulugan lamang anya na marami na nakapanood
kasama na ang mga planong bumisita sa Puerto Princesa. Sinabi pa ni Albior na kung hindi ito matitigil ay posibleng bumaba na naman ang tourist arrival sa lungsod dahil malaking kasiraan niya ang mga ganitong uri ng gawain at pananamantala sa turista. Pinado rin ng opisyal na hindi nila kayang bantayan ang lahat ng turista sa lungsod sa kanilang mga pinupuntahan kaya saan niya ay sumunod ang mga taga Puerto Princesa sa kanilang pakiusap at huwag magsamantala sa mga ito. Dagdag pa ni Albior na wala rin silang binibigyan ng special permit to sell souvenir items na ambulant vendors at tanging sa may mga physical store lamang dito sa lungsod kaya pinayuhan din ito ang mga may planong mamasyal sa Puerto Princesa na mag-ingat pa rin at mamili lamang sa mga otorisadong tindahan upang hindi sila mapagsamantalahan at kung sakaling magkaroon ng problema sa kanilang nabili ay alam ng mga ito kung saan sila maaaring bumalik at magreklamo. Mula dito sa Puerto Princesa City, ako si Chris Barrientos ng DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, para sa ating balita mabalakasan, Adamson Soaring Falcons nakakuha ng bounce-back win sa Pinoy Liga kontra St. Dominic College of Asia Pikemen. Alamin natin ang sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakakuha ng bounce-back win ang Adamson Soaring Falcons matapos nilang talunin ang St. Dominic College of Asia Pikemen sa eliminations ng Pinoy Liga Next Month Cup. Sabik makabawi ang Adamson matapos nilang matalo sa Enderan Colleges noong mga nakaraang linggo. Sa kabila ng intense na laban at pisikalan, low scoring ang naganap na ball game kung saan natapos ang regulation na may final score na 55-45. Ang 18 points mula sa final score ng Falcons na 55 ay mula kay Matt Erolon na siyang itinanghal bilang best player of the game. Ayon sa kanya, ang kanilang pagkapanalo ay malaking tulong sa pag-build ng momentum ng kanilang team dahil nasa ibaba sila ng standings at bilang paghahanda na rin sa playoffs. Sa ngayon, mayroong hawak na 2-3 win-loss record ang Adamson Soaring Falcons. Mapapanood ang selected games ng Pinoy Liga Next Month Cup dito lang sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz naman, Alden Richards ipinalit umano ni Catriona Gray kay Sam Milby. Kaya kayo, pagka kayo ikakasal na, huwag nyo i-announce. Nagkakahiwalay. Showbiz report mula kay Anton. Yes, Dennis, para sa aking balitang showbiz, muli na namang nasangkot sa issue ng hiwalayan si Alden Richards. Matapos masangkot sa hiwalayan issue ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ngayon naman inasasangkot ang aktor sa hiwalayang Catriona Gray at Sam Milby. Lumabas ang issue sa programa ni Christopher Min kung saan sinabi ng showbiz host na ginagawa na naman umano ng issue si Alden para putaktihin na naman. Pero ayon sa isang netizen na sumagot sa sinabi ni Christy, hindi siya naniniwala sa issue at baka gusto lang umanong mapag-usapan ng kampo ni Catriona, kaya si Alden na naman ang idinamay. Una rito, kinumpirma ng management company ni Catriona at Sam na Cornerstone Entertainment at totoong may problema sa relasyon ng dalawa ngayong papalapit na ang kanilang kasal. Nakiusap naman ang Cornerstone na respeto muna ang privacy ng dalawa habang ginagawa ng mga ito ng paraan na maayos pa ang kanilang relasyon. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may tonong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Diba si Bea Alonzo at saka si Dominic Roque nag-announce, nagkakasal na. Tapos ito sumunod. Nagkahiwalay din. Kaya kayo, pagka ikakasal kayo, huwag nyo na i-announce. Pakasalan nyo na. Okay, bago tayo magpaalam, tayo muna ang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, lagi mong tandaan, walang pagsubok na hindi mo kayang lagpasan. Yon. Ito ako may paliwanag ako dyan. Tama-tama po ito.
tuwing nahihirapan po tayo sa buhay, meron tayong problema na mabigat. Ang laging sinasabi natin, pagsubok. Oo, pagsubok lang yan. Pero kung minsan, i-check nyo yung prayer ninyo, sasabihin nyo sa prayer ninyo, Lord, bigyan mo ako ng magandang buhay. Pagka ikaw ay binigyan ng magandang buhay, dapat marami kang alam na lesson sa buhay. Oo, kailangan marami kang natutunan, marami kang aral na natutunan sa buhay. Baka iyang nararamdaman mo o pinagdadaanan mo ay binibigyan ka lang ng mga mensahe. Yung mga aral na matututunan mo, yan ang gagamitin mo para sa pagpapaganda ng iyong buhay. Kaya minsan, huwag niyo masyadong pagbintangan ng pagsubok. Baka ikaw gusto lang bigyan ng mensahe ni Lord. Ayan. Para doon sa ipinanalangin mo, yung prayer mo na bigyan ng magandang buhay, dapat marami kang aral, marami kang lesson na natututunan sa buhay. Yan ang gagamitin mo sa pagpapaganda ng iyong buhay. Amen? Amen. Yan ang di ba, attorney? Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan po ang susunod na programang Yes, Yo, Topacio. Together with Attorney Ferdy Topacio. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang